isa ka raw sa mga nagbibigay ng fake news kay Atty. Kaufman. Well, she doesn't know what she's talking about kasi hindi na niya alam kung anong fake news. Minsan kasi may sarili siyang mundo at ang tingin niya, yung mundo niya, ang totoong balita. No? Pero pinaniniwalaan na marami, yung mundo niya, yun talaga ang mundo daw ng fake news. Attorney Harry, in connection sa tanong ni SMNI, Anton, sa tingin mo ba makikipagsabwatan o ipagkakanulu ka ng EU o ng gobyerno ng Netherlands? Let's say for example, gagawin nilang dukutin ka katulad ng ginawa kay Kong Arnie Tevez? Well, buo naman ang tiwala ko sa legal system ng Europe, no? Dahil ang Netherlands, lalong-lalo na, pinangangalandakan sa buong daigdig na sila ay champion ng karapatang pantao. So naniniwala ako na alam nila ang probisyon ng Geneva Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers na malinaw na habang hindi nare-resolba yung application for asylum, hindi ako pwede mapabalik sa Pilipinas kung saan sinasabi ko nga na ako'y biktima ng paggigipit. Yeah, kasi ang understanding ko, no, nung sinabi ni Torre na ikaw ang priority niya, it's like saying ikaw ang priority niyang susunod na kidnapping. Gumamit lang siya ng magandang salita. Well, mag-ingat siya, no? Dahil sa tingin ko, yung mga Dutch police ay hindi ito tolerate ang kidnapping dito sa kanilang teritoryo. Nagawa nilang kidnapping si Tatay Digong pero yan ay sa Pilipinas. Tingin ko naman, hindi magbubulag-bulagan at magbibigihan ang mga Europeans pagdating sa kidnapping sa kanilang teritoryo. Alright. Thank you Okay. very much. O ikaw naman. Ako tatanong. O ikaw naman. Attorney, Siya, tanongin mo naman siya pagdating kay Amy Marcos. ay, oo nga pala. Ikaw naman, ikaw naman. Ikaw naman. Interviewer, bakit ako tatanong? Meron po kaming malaking katanungan eh. Oh my God, okay, go. Ma'am, Dito na lang. Siya nakikita. Dito. Kasama pala ako doon. So, kausap po natin ang palanggan ng bayan sa oras na ito, mga kapartners. Ang tanong po natin is, kumusta po ang inyong pagkikita ni Ma'am Senator Amy? Okay. I think this is the right time. Yung mga katanungan. Okay, sa vlog ko nga sinabi ko na ang unang bungad niya na sabi niya, bakit ka ba Maharlika galit na galit sa akin? So, the same statement na sinabi ko sa vlog ko, ang sinabi ko, hindi naman ako galit sa iyo personal. It's about your bangag na kapatid. It's about Lee Satanas na ang dahilan kung bakit nandito tayong lahat. Kasi kinidnap si PRRD. So, hindi siya sumagot, na ganun-ganun lang ang lola mo, wala siyang reaction. Pero kami naman, dahil nirerespeto namin si Vice President Sara, dahil birthday niya, at kahit hindi birthday ni Inday, wala naman sa ugali namin na manapak. Bakit naman, di ba? Tsaka hindi naman tama yon. Kasi parang yung iba, in-expect nila may komosyon. No. We're very cordial, respeto sa birthday sa mga Pilipino. Imagine nyo kung tumambling ako doon, anong magiging headline, right? Sasabutin ka namin. Di ba? So, yun yung eksena. Tapos, aside from that, kinuha ko na yung oportunidad na pinakalala ko sa kanya yung biktima ng kapatid niya at ni Lisa, si distressed mother, alam niyo naman yan, na hoping na baka magkaroon ng reassurance na, okay, we'll see kung anong may tutulong ko sa iyo bilang senadora. Nasa lunch tayo, no? Nandoon si Spokesari, nasa lunch kami. So, ang binitawan na talaga statement ni Senator Amy, kawawa naman si distressed mother. Pero walang reassurance, kasi ako bilang isang tagapagligtas or tagapaglaban sa mga walang hiya, I am hoping na makakuha ako ng magandang sagot na sige, gagawa natin ng paraan. Panagutin natin ng ISAP, panagutin natin si Teddy Boy Locsin, panagutin natin yung asawa niya, yung DFA, lahat ng kumasabwat para nagkaroon ng illegal extraction. Kung sino man ang unang kinidnap dito ng Marcos administration ay si Sheena yung anak ni Sheena na minor de edad. So yun yung mga diniscuss ko kay Senator Amy na wala din naman akong nakuhang sagot. But again, I'm hoping na malay mo, ina-absorb niya lang yung mga information. Let's give her the benefit of the doubt, di ba? Pwede, no? Possible na, sige, okay, ito yung kwento. Baka gumawa naman siya ng action. So kasi ang issue dito, buhay ng dalawang bata. Buhay ng dalawang bata
bata, buhay ni Pangulong Duterte na kinidnap. Ang issue kasi related lahat kidnapping ng 2 minor. Kaya yun talagang pinush ko sa kanya. Kaya nga sabi ko, sige, tignan natin kung may magagawa siya. Edi sige. At we can only hope and pray. So yun yung mga chika boom boom. Ano pa? Yung ano po, karamihan sa mga sinasabi ng mga kapwa natin na mga vloggers na yung ginawa ni Senator Amy daw ngayon ay yun ang tinatawag na political survivor. Yes, comment niyo doon? I couldn't agree you more sa mga palangga. Totoo naman yon. Kasi ang punto kasi ganito, kung titignan natin lahat, nasaan ba si Senator Amy noong March 11? Pwede din naman siyang pumunta doon doon sa mismo dahil presidential sister siya. O kaya dapat nag-statement na siya, putang ina mo, ding, dapat ganon. Huwag mong ipakidnap yung Pangulong Duterte. Kung mahal niya yung PRRD, yun lang yung sa amin. May power din siya senador siya, kapatid niya yung presidente, ay wala naman siya doon Tapos kaya tinanong ko kanina kay Baste, na ano ba yung tanong ko sa kanya, yung sinasabi ni Amy, na pwede niyang, para siyang bringer of hope for us. Yeah. Maniniwala lang tayo pag nabitbit niya si PRRD. Yes. Ngayon. Tama. 'Di ba? Para makapagpahinga na tayo lahat, hindi na kayo mamasahe, happy na tayo lahat, right? Imagine all over Europe, huwag tayong paasahin na ganon. So tayo dito sa kayo dito sa Europa, ako talagang from the bottom of my heart, kayo yung dahilan kung bakit yung spark ng pakikipaglaban natin ay nandito pa rin. Imagine nyo kung kami lang dito, 'di ba? Kami lang wala kayo. 'Di ba? Hindi solid pero because of you guys, ayun, ayoko ma-discredit kayo na parang may isa lang pupunta dito, bida-bidahan, 'di ba? Parang Jollibee, bida ang saya, o nag-commercial pa tayo. Tapos 'di ba, hindi naman mapapauwi yung PRRD natin. Sana wag bigyan ng false hope yung ating mga kababayan. It's okay to show support. 'Di ba? Kami nga dito, sabi ko, kung pwede lang papasok na ako sa ICC. Magpa-kidnap na ako. Anyway, so yun lang. Ano bang tanong? Yes, thank you po, mga palangga ng bayan, ang pinakamatapang. Okay, so ano pa? Ay, by the way, ito, since nandito ba lahat ng mga organizers in the past, yesterday? Okay. Mga volunteers. Ako gusto ko kayong pasalamatan. Pero, meron lang kasi nangyari ng birthday ni Inday na na hindi ko siya nakita during that day, na talagang may nagharang sa'yo. Pinigilan ka magsalita. Nakita kasi sa video. So, although na-pinpoint na namin kung sino yung tao, na-pinpoint na rin namin na walang instruction ng Office of the Vice President. Confirmed twice. Okay, sa lahat ng mga organizers, kami po, like ako, hindi ako pumunta dito para magbida-bidahan. Sumusunod ako sa rules, na kung ano yung mga rules, pero it's sad lang na may pumipigil sa amin magsalita. Kami ni Smoke Sari. Sa bangag-bangag na sayaw-sayaw namin. Kaya nga yung, nakita nyo? Kaya nga yung tanong ko, meron ba nakapasok na alagad ni Marcos o alagad ni Amy? Kasi alam ni VP Sara, alam ng Office of the Vice President kung ano yung karakter namin. Right? Hindi naman kami pa-demure. Diba? I mean, kami dito, kaya naming murahin yung nasa Malacanang. Imagine nyo, ang buhay niya, buhay ko. Dudukutin, ako may death threats. Diba? They spent millions of money. 7 ang warrant of arrest ko. Tapos pagdating dito, magpapanggap ako na mabait ako dahil nadyan si Amy. That's bullshit. Yes. Hindi ko inuurungan yan. Kaya dito sa mga organizers, I love you guys. Pero wag tayo basta-basta magpapadikta sa mga nagdidikta sa inyo. Walang utos ang Office of the Vice President para pigilan si Harry Roque magsalita, para patayan kami ng mikropono. Pangalawang beses na yun Pangalawang beses na yun, pinalagpas natin yung isa dahil ayaw natin ng gulo. I'm not here para sa gulo. Hindi po kami nyo pwedeng baguhin. Na magpa-cute kami dahil andyan yung mga Marcos. Kung barbaric days lang tayo, di tapos na laban kahapon ng birthday ni BP. But we show respect, right? Ikaw, nakita mo ba yung video mo? Oo nga, nakita ko. Ano masasabi mo? Nakita mo. Nakita mo? Actually, wala talaga ako halos nasabi. Kasi Yes. ganun ng ganun. Ngayon, ang akin lang is, 58 years old na ako. Hindi ako nasupil ni Marcos Sr. Hindi ako nasupil ni Marcos Jr. Meron ako non-bailable charge at gusto niya talaga ako ikulong dahil hindi ako mapigil magsalita. Hindi ko kayo papayagan, kayo pang manupil.